Pinalayas, tinalikuran para sa yaman. Habang nagpapakasarap si Darian sa luho ng Maynila, mag-isang ibinabaon ni Yana ang namatay nilang sanggol sa malamig na putik ng antik. Ang akala ni Darian, masaya na ang asawa niya sa piling ng iba. Ang hindi niya alam, bawat subo ng kanin ni Yana ay may kahalong luha ng pangungulila. Ngayong nagbalik siya, dala ang papel ng annulment para tuluyan ng lumaya. Isang matapang na ina ang sumalubong sa kanya. Sugatan, pagod, pero handang gawin ang lahat para sa mga anak. Sino ang luluhod kapag nalaman ng langit ang bigat ng kasalanan? Wala ka na ngang pambayad. Ang taas pa ng tingin mo sa sarili mo, Yana. Kung hindi ka lang iniwan ng asawa mo, siguro hindi ka magmamakaawa sa akin ngayon. Ang siyaang matinis na boses ni Tita Chona ay parang basag na kampanang umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakatayo ito sa pintuan, nakapamaywang at puno ng pangungutya ang tingin sa babaeng nakaupo sa harap ng lumang makina. Hindi kumibo si Yana. Ipinagpatuloy niya lang ang pagtahi sa punit na uniforme ng anak niyang si Rigo. Bawat tusok ng karayom ay tila tumutusok din sa kanyang puso, ngunit sanay na siya sa sakit. Ang tanging mahalaga ay matapos niya ang tinatahi upang may maisuot ang anak bukas. Sa labas, ang ulan ay walang tigil sa pagpatak sa kinakalawang na yero ng kanilang maliit na bahay. Ang tunog nito ay tila nakikipagsabayan sa kumukulo niyang sikmura. Pasensya na po, Tita Chona. Ang mahinang sagot ni Yana, hindi pa rin tumitingin. Ang kanyang mga daliri na puno ng maliliit na sugat at kalyo ay nanginginig sa pagod. Kapag nabayaran ako sa tinatahi ko bukas, ibibigay ko po agad sa inyo ang utang. Umirap ang matanda at padabog na umalis. Nag-iwan ng mapapait na salita na lumutang sa hangin. Humugot ng malalim na hininga si Yana. Tumingin siya sa kanyang tabi kung saan nakahiga ang panganay niyang si Amihan sa isang manipis na banig. Maputla ang bata. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Kumuha si Yana ng isang baso ng pinaglagaan ng bigas at dahan-dahang itinapat sa bibig ng anak. Ito lang ang kaya niyang ibigay. Ang init ng likido ay panandali ang lunas sa lamig ng gabi at sa sakit ng kanilang kapalaran. Sa kabilang banda ng maputik na kalsada, isang tanawin ang kumuha sa atensyon ng mga tsismosang kapitbahay. Isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate na gawa sa kawayan. Bumaba ang bintana at sumalubong ang malamig na hangin ng antik kay Darian Alonzo. Inayos ni Darian ang kanyang mamahaling Amerikana. Tiningnan niya ang kanyang relo, isang Rolex na ang halaga ay kayang pakainin ang buong barangay sa loob ng isang taon. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang brown envelope. Nasa loob nito ang mga dokumento ng annulment. Ito na ang huling hakbang. Malaya na siya bukas. Ang sabi ng kanyang ina, si Doña Mirasol ay masaya na raw si Yana. Mayaman na raw ito, nakapangasawa ng engineer at nakatira sa isang malaking bahay. Ngunit pagbaba ni Darian, kumunot ang kanyang noo. Ang sapatos niyang balat ay lumubog sa makapal na putik. Saan ang mansyon? Saan ang magagarang sasakyan? Ang nasa harap niya ay isang tagpi-tagping bahay na tila hihipan lang ng hangin ay guguho na. Baka mali ang address. Baka niloloko lang siya ng driver. Pero pamilyar ang amoy ng hangin, amoy ng dagat at tuyong isda, ang amoy ng kanyang kabataan. Tinulak niya ang gate. Ang langit-langit nito ay parang daing ng isang matandang napapagod. Pumasok siya sa loob. Ang sahig ay sementong bitak-bitak. Ang mga dingding ay tinapala ng mga lumang kalendaryo at dyaryo upang takpan ang mga butas. At doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng kahirapan, nakita niya si Yana. Hindi ito ang Yana na nasa litratong ipinakita ng kanyang ina. Ang Yana na nakangiti, puno ng alahas, at nasa loob ng isang restaurant. Ang babaeng nasa harap niya ay payat na payat,
Ang kanyang damit ay kupas at maluwag. Ang kanyang buhok ay nakatali ng bara-bara. At ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod na hindi kayang burahin ng anumang pahinga. Nag-angat ng tingin si Yana. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kutsarang hawak ni Yana ay dahan-dahang bumaba sa mangkok. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa mga timba na sumasalo sa tulo ng bubong. Lumapit si Darian. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagdududa. Inabot niya ang envelope kay Yana. Ang kanyang boses ay garalgal. Pinipilit maging matatag. Pinapirmahan ko na ito sa abogado ko. Annulment. Para matapos na ang lahat, Yana. Para maging masaya ka na sa bago mong buhay. Tulad ng sabi ni Mama. Tiningnan ni Yana ang envelope. Tiningnan niya si Darian, ang lalaking nangako sa kanya ng buwan. At mga bituin, 13 taon na ang nakararaan. Ang lalaking suot ang halaga ng buhay nila sa kanyang katawan, habang ang anak nila ay humihitit ng hangin sa banig. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa labi ni Yana. Hindi siya umiyak. Ubos na ang kanyang luha. Tumayo siya, hinarap ang lalaking minsan niyang sinamba. Ang kanyang dignidad ay mas mataas pa sa anumang gusaling ipinatayo ni Darian sa Maynila. Bago kong buhay? Bulong ni Yana. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Tingnan mo ang paligid mo, Darian. Ito ba ang masayang buhay na sinabi ng ina mo? Biglang gumalaw ang batang nasa banig. Si Amihan. Iminulat nito ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang estrangherong lalaki, kahit hinang-hina, pinilit niyang bumangon. Kumuha siya ng walis tingting sa gilid. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig, ngunit mahigpit ang hawak dito. "Umalis ka!" sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng tapang na hindi angkop sa kanyang edad. "Wala kaming kailangan sa inyo. Huwag niyo kaming guluhin!" Napatulala si Darian. Ang mukha ng bata, ang mga mata nito, ay parang salamit ng kanyang sariling muka noong siya ay bata pa. Ang matangos na ilong, ang hugis ng kilay, tila siya ay nakatingin sa isang multo ng kanyang nakaraan. "Amihan," ang tawag ni Yana. Akmang aalalayan ang anak. Ngunit bago pa makahakbang si Darian, biglang nabitawan ni Amihan ng walis. Napahawak ang bata sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Ang kulay ng kanyang mga labi ay unti-unting naging asul. Wala siyang naigawad na tunog, kundi isang paos na ungol bago tuluyang bumagsak sa malamig na semento. "Amihan!" Ang sigaw ni Yana ay puno ng takot na yumanig sa buong bahay. Agad niyang dinaluhan ang anak, niyakap ito ng mahigpit habang tinatapik ang pisngi. "Gumising ka, anak! Parang awa mo na!" Nanatiling nakatayo si Darian, parang pinako sa kinatatayuan. Ang annulment papers ay nahulog mula sa kanyang kamay, lumapag sa maruming sahig, katabi ng batang agaw buhay na may dugong nananalaytay na galing sa kanya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kanyang yaman ay binasag ng iyak ng isang inang nagmamakaawa sa langit. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Ang amoy ng gamot at alkohol sa ospital ng bayan ay tila humalo sa amoy ng takot na bumabalot kay Yana. Nakaupo siya sa isang malamig na bangko upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, nanginginig at namumuti ang mga buko. Wala siyang marinig, kundi ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso at ang mahihinang bulong ng mga nurse na nagmamadali sa paligid. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Darian. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at may mantsa ng putik mula sa pagbuhat niya kay Amihan, pasakay ng sasakyan kanina. Tinitigan niya ang pinto ng ER na parang isang pader na naghihiwalay sa kanya sa katotohanan. Gusto niyang lapitan si Yana. Gusto niyang hawakan ang balikat nito para damayan. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan.
Siya ang estranghero sa sarili niyang kwento. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang doktor na may bakas. Nang pagkabahala sa mukha, agad na napatayo si Yana. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Dok, kumusta po ang anak ko? Ano pong nangyari?" Tanong ni Yana. Ang boses ay basag at puno ng kaba. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Ipinaliwanag nito na may butas sa puso ang bata at kailangan ng agarang operasyon, ngunit mas malala pa roon, bumagsak ang hemoglobin level ni amihan. Kailangan niya ng dugo ngayon din. Isang bihirang blood type ang kailangan. Type AB negative. Nanlumo si Yana. Napaupo siya pabalik sa bangko. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Wala sa pamilya ni Elias ang may ganoong dugo. Wala rin siya. Saan siya kukuha ng donor sa ganitong oras ng gabi sa isang liblib na probinsya? Ang kawalan ng pag-asa ay parang mabigat na bato sa kanyang dibdib. "Ako." Isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ang lahat kay Darian. Humakbang siya palapit. Itinaas ang manggas ng kanyang maruming Amerikana. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng pagdududa. "Type AB negative ako, Doc. Kunin niyo ang lahat ng kailangan niyo." Tumingin si Yana kay Darian. Sa sandaling iyon, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang masalimuot na emosyon, pagkagulat, sakit, at ang mapait na katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Ilang sandali pa, nasa loob na sila ng extraction room. Nakahiga si Darian sa isang kama habang ang isang nurse ay nagtuturok ng karayom sa kanyang braso. Nakatayo si Yana sa gilid, nakasandal sa pader. Pinagmamasdan ang bawat patak ng pulang likido na dumadaloy mula sa tubo papunta sa plastic bag. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa anumang sigawan. "Dugo mo yan, Darian." Basag ni Yana sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, parang hangin na dumaan sa mga bitak na bintana. Ngunit bawat salita ay may talim. "Dugo mo ang dumadaloy sa kanya. Siya si amihan, ang anak na iniwan mo para sa yaman." Napapikit si Darian. Ang sakit ng karayom sa kanyang braso ay wala kumpara sa sakit na dulot ng revelasyon. 13 taon, ang akala niya ay nawala ang bata bago pa man siya umalis. Ang sabi ng kanyang ina, nakunan si Yana dahil sa stress. Buhay siya. Bulong ni Darian, ang luha ay tumakas mula sa gilid ng kanyang mata. Pero ang sabi ni Mama, ang sabi niya sa sulat na ipinakita niya sa akin noon, nagpakasal ka na sa iba, na ang perang ipinapadala ko ay ginagamit mo para sa luho ng bago mong pamilya. Ang sabi ni Mama, ayaw mo na sa akin kaya hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Napatawa ng mapait si Yana. Ang tawa niya ay parang tunog ng basag na salamin, masakit sa pandinig. Pera? Luho? Inilapit ni Yana ang kanyang mukha kay Darian. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit nanatiling matapang. Tingnan mo ako, Darian. Tingnan mo ang suot ko. Tingnan mo ang mga kalyo sa kamay ko. Mukha ba akong nagpapakasasa sa yaman? Ni Singkong Duling, wala kaming natanggap mula sa inyo. Ang tanging dumating sa amin ay ang balitang kinalimutan mo na kami para sa iba. Sa bawat salitang binibitawan ni Yana, parang pinupunit ang dibdib ni Darian. Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang malagim na puzzle, ang mga sulat na hindi nakakarating, ang mga tawag na laging sinasabing busy ang linya, ang biglaang pagbabago ng numero, at ang walang sawang paalala ng kanyang ina na, hayaan mo na siya, Darian. Masaya na siya. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang hawla na gawa sa ginto at panlilin lang. Tinuro niya na ang plastic bag na ngayon ay halos puno na ng dugo. Huwag mong linisin ang konsensya mo gamit ang mga kwento ng nanay mo. Ang totoo lang ngayon ay ang batang naghihingalo sa kabilang kwarto
na hindi ka man lang nakilala bilang ama. Tumalikod si Yana at lumabas ng kwarto. Iniwan si Darian na nakahiga habang ang sarili niyang dugo ay patuloy na dumadaloy palabas ng kanyang katawan kasabay ng pagguho ng kanyang mundo. Nang matapos ang extraction, hilong-hilo man, pinilit ni Darian na tumayo. Ang pisikal na panghihina ay wala kumpara sa apoy ng galit na naglalagablab sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono sa bulsa ng gusot na coat. Ang screen ay nagpapakita ng pangalang dati niyang iginagalang ng lubos, Mama. Pinindot niya ang call button. Sa kabilang linya, agad na sumagot si Doña Mirasol. Ang boses nito ay masigla at puno ng excitement, tila walang alam sa trahedyang nagaganap sa antik. Anak, salamat sa Diyos at tumawag ka. Kumusta? Napapirma mo na ba ang babaeng yon sa annulment? Ang wedding planner ng mga Gatchalian ay tumatawag na para sa kasal niyo ni Sofia. Excited na silang, Mama! Putol ni Darian. Ang boses niya ay mababa, nanginginig sa puot, na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Natigil si Doña Mirasol. Darian, bakit parang may problema ba? Humigpit ang hawak ni Darian sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Tumingin siya sa salamin ng ospital at nakita ang isang lalaking wasak, niloko, at ginawang instrumento ng kasamaan ng sarili niyang ina. Wala nang kasal, Mama, sagot ni Darian. Bawat salita ay may diin. Dahil nahanap ko na ang asawa ko at nahanap ko na rin ang anak na pinatay mo sa isipan ko sa loob ng 13 taon. Binaba niya ang tawag bago pa makasagot ang kanyang ina. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ay nakakabingi, ngunit ito ang hudyat ng isang digmaan na paparating. Tato, Ang mansyon ng mga Alonso sa Makati ay nakatayo na parang isang dambuhalang monumento ng tagumpay. Marmol ang sahig, kristal ang mga chandelier, at amoy mamahaling pabango ang bawat sulok. Ngunit pagpasok ni Darian, ang tanging naaamoy niya ay ang lansa ng kasinungalingan. Suot pa rin niya ang gusot at may mantsa ng dugo na damit galing sa probinsya. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Bawat tapak ay nagiiwan ng putik sa makintab na sahig, isang tahimik na paglapastangan sa perpektong mundo ng kanyang ina. Nakaupo si Doña Mirasol sa dulo ng mahabang mesa, humihigop ng tsaa mula sa isang tasa na gawa sa porselana. Nang makita niya ang anak, ibinaba niya ito ng marahan. Ang kanyang kilay ay tumaas, hindi sa pag-aalala, kundi sa disgusto. Darian, Diyos ko, ano ang nangyari sa'yo? Para kang galing sa basurahan, ang bungad ng Donya. Tumayo ito at lumapit. Akmang papagpagin ang dumi sa balikat ng anak, ngunit umiwas si Darian. Ang kanyang pag-iwas ay parang isang sampal sa mukha ng ina. Galing ako sa totoo kong pamilya, Mama, sagot ni Darian. Ang boses niya ay mababa, parang kulog bago ang bagyo. Natigilan si Mirasol. Ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon na kilala ni Darian sa tuwing may negosasyon itong hindi gusto. Pamilya. Tumawa ng mahina ang Donya, isang tawang walang bahid ng saya. Ang ibig mong sabihin, ang babaeng patay gutom na yon? Darian, huwag mong sabihin sa akin na naniwala ka sa drama niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na pera lang ang habol niya? Sa halip na sumagot, dumukot si Darian sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang gusot na litrato na kinuha niya sa ospital. Ang litrato ni Amihan na nakakabit sa mga tubo, maputla at lumalaban para sa buhay. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng mamahaling tiyaan ng ina. Tingnan mo siya, Mama, utos ni Darian. Tingnan mo ang apo mo na muntik nang mamatay dahil sa kagustuhan mong paghiwalayin kami. Sinulyapan lang ni Mirasol ang litrato ng mabilisan at pagkatapos ay nagkibit-balikat. Ang daming batang kamukha mo sa mundo, Darian. Baka anak yan ng ibang lalaki at ipinaaako lang sa'yo.
Masyado kang madaling utuin. Sa sandaling iyon, narinig ni Darian ang pagputok ng huling pisi ng kanyang pasensya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang ina, kundi isang halimaw na nakadamit ng seda. Dugo ko ang dumadaloy sa kanya, sigaw ni Darian. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan. Ang mga katulong sa kusina ay napahinto at napatago sa takot. Ako ang nagbigay ng dugo para mabuhay siya kanina. Habang ikaw ay narito, nagpaplano ng kasal ko sa ibang babae. Habang ang apo mo ay naghihingalo sa isang pampublikong ospital. Hindi natinag si Mirasol, tinaasan niya ng boses ang anak. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, para sa kinabukasan mo. Sa tingin mo ba magiging CEO ka kung nagpadala ka sa emosyon mo noon? Iniligtas kita sa kahirapan, Darian. Utang mo sa akin ang lahat ng meron ka ngayon. Utang? Dahan-dahang tinanggal ni Darian ang kanyang relo, ang Patek Philippe na regalo ng ina noong naging presidente siya ng kumpanya. Inilapag niya ito sa mesa ng may diin. Sunod niyang dinukot ang susi ng kanyang sports car. Inilapag din niya ito. At huli, inilabas niya ang wallet na puno ng credit card at cash. Kung ang kapalit ng yaman na ito ay ang pagpatay sa kaluluwa ko at sa pamilya ko, hindi ko kailangan to. Namutla si Mirasol. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Kinuha ni Darian ang brown envelope na naglalaman ng annulment papers at ang kontrata ng kasunduan sa kasal kay Sofia. Sa harap ng nanlalaking mata ng kanyang ina, pinunit niya ang mga ito sa dalawa at pinunit ulit at ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang mga papel na parang konfeti ng isang malungkot na pagdiriwang. Isinabog niya ang mga piraso sa mukha ng ina. Aalis ako sa bahay na ito, Mama, at hinding-hindi na ako babalik. Isaksak mo sa baga mo ang kumpanya, ang pera at ang mga kasinungalingan mo. Tumalikod si Darian at naglakad palabas. Darian, bumalik ka rito? Sigaw ni Mirasol. Ang boses ay humahalo sa hysterical na galit. Kapag lumabas ka sa pinto na yan, wala ka nang babalikan. Tatanggalan kita ng mana. Magiging pulubi ka. Huminto si Darian sa may pintuan. Hindi siya lumingon. Mas gugustuhin ko pang maging pulubi na may dangal kaysa maging hari sa impyernong ito. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ang malakas na ulan. Wala siyang dalang sasakyan. Wala siyang payong. Wala siyang pera. Ang tanging dala niya ay ang basang damit sa kanyang katawan at ang bigat ng pagsisisi sa kanyang puso. Lumipas ang ilang oras. Sa probinsya ng Antique, ang gabi ay malalim at tahimik maliban sa hampas ng hangin sa mga puno ng niyog. Sa loob ng maliit na bahay ni Yana, gising pa rin siya. Binabantayan ang pagtulog ng bagong uwing si Amihan. Biglang may kumatok sa pinto. Mahina. Alanganin. Kunot noong tumayo si Yana. Sino ang kakatok ng ganitong oras? Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy bilang pananggalang at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawin na hindi niya inaasahan. Nakatayo sa labas si Darian, basang-basa. Ang kanyang mamahaling suit ay wala na. Pinalitan ng isang simpleng t-shirt na basahan na marahil ay hiningi o napulot niya. Nanginginig siya sa ginaw. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. At ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsusumamo. Wala na ang Darian na mayabang. Ang nasa harap ni Yana ay isang lalaking tinanggalan ng lahat ng baluti. Yana. Ang boses ni Darian ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa lamig. Hinawakan ni Yana ang pinto. Akmang isasara ito. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Wala akong mapupuntahan. Sagot ni Darian. Yumuko ito. Hindi makatingin ang diretso sa mga mata ni Yana. Iniwan ko na ang lahat. Wala akong pera. Wala akong matutulugan. Kahit sa bodega lang sa likod. Kahit sa silong lang
Hayaan mo lang akong maging malapit sa inyo. Tinitigan siya ni Yana. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. Nakita niya ang sinseridad sa pagbagsak ng balikat nito. Ngunit naaalala pa rin ni Yana ang sakit ng 13 taon. Hindi hotel ang bahay ko, Darian. Matigas na sabi ni Yana. At hindi nababayaran ng awa ang mga kasalanan mo. Isinara ni Yana ang pinto sa mukha ni Darian. Ikinandado niya ito. Sumandal siya sa likod ng pinto. Nakapikit. Pinipigilan ang sariling emosyon. Rinig niya ang patuloy na buhos ng ulan sa labas. At alam niyang nandoon pa rin si Darian. Sa gitna ng dilim at lamig, naghihintay ng kapatawaran na hindi pa handang ibigay ng tadhana. Kinabukasan, pagbukas ni Yana ng bintana, nakita niya si Darian. Nakaupo ito sa isang sulok ng bakuran, yakap ang sarili, natutulog sa ibabaw ng mga sako ng uling. Habang si Amihan ay nakadungaw at tahimik na pinagmamasdan ang kanyang ama mula sa malayo. Ang araw sa antik ay sumisikat ng may kasamang init na tumatagos sa balat. Ngunit para kay Darian, ito ay isang panibagong araw ng penitensya. Nakasuot siya ng isang lumang sando na ipinahiram ng isang mabait na kapitbahay. At ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagpirma ng milyon-milyong kontrata, ay ngayon ay puno ng galos mula sa pag-iigib ng tubig at pagwawalis sa bakuran ni Yana. Sa isang sulok, nakaupo sina Rigo at Junjun, ang mga anak ni Yana, sa yumaong si Elias. Tahimik na gumagawa si Darian ng isang maliit na laruang kotse mula sa retasong kahoy. Gusto niyang makuha ang loob ng mga bata. Gusto niyang maging Tito Darian sa halip na yung lalaking nagpaiyak kay mama. Para sa inyo to. Nakangiting alok ni Darian, inaabot ang laruan kay Junjun. Ngunit sa halip na kunin, mabilis na tumakbo ang bata at nagtago sa likod ng palda ni Yana, nakakalabas lang ng pinto. Ang takot sa mga mata ng bata ay parang isang patalim sa puso ni Darian. Alam nilang siya ang dahilan kung bakit malungkot ang kanilang ina. Bago pa man makapagsalita si Yana, dumating ang isang pamilyar na anino sa gate. Si Tita Chona. Ang bunganga ng matanda ay mas mabilis pa sa kanyang paglalakad. Aba, Yana, may bago ka na palang katulong o baka naman palamunin. Sigaw ni Tita Chona. Ang boses ay puno ng pang-uuyam habang tinititigan si Darian mula ulo hanggang paa. Akala ko ba wala kang pera? Pero may pang-ampon ka ng lalaking mukhang pulubi. Napayuko si Yana. Hiyang-hiya. Tita, parang awa niyo na. Huwag po sa harap ng mga bata. Awa? Ang awa hindi nakakabili ng bigas, singhal ni Chona. Yung utang mo sa tindahan, 3 buwan na. Kung may oras kang maglandian dyan sa ex mo, siguro may oras ka ring magbayad. Sa sobrang galit, humakbang si Darian palapit. Ang kanyang dugo ay kumukulo. Gusto niyang dukutin ang kanyang wallet at sampalin ng pera ang matandang ito para tumahimik. Gusto niyang protektahan ang dignidad ni Yana. Ngunit nang kapain niya ang kanyang bulsa, wala. Walang wallet. Walang credit card. Walang cash. Iniwan niya ang lahat sa mansyon ng kanyang ina. Ang makapangyarihang Darian Alonzo ay wala ngayong maibubuga, kundi hangin. Nanlumo siya. Napagtanto niya na sa mundong ito, ang dangal ay madalas na sinusukat ng laman ng bulsa. Umalis si Tita Chona na may huling banta ng pagpapabarangay. Iniwang umiiyak si Yana. Pumasok si Yana sa kwarto para patahanin ang sarili habang naiwan si Darian sa labas, puno ng frustration. Kailangan niyang makatulong. Kailangan niyang maging kapaki-pakinabang. Napatingin siya sa lumang makina ni Yana sa may beranda. Ito ang pinagkakakitaan ng mag-anak. Napansin ni Darian na ang gulong nito ay medyo umaalog at ang tunog ay garalgal. Bilang isang dating arkitekto at engineer, sanay siya sa mga makina. Aayusin ko ito, bulong niya sa sarili. Kahit ito man lang magawa ko para sa kanya. Kumuha siya ng screwdriver, sinimulan niyang kalikutin ang motor. Gusto niyang higpitan ng tornilyo. Gusto niyang maging mas maayos ang takbo nito
Para hindi mahirapan si Yana, pinihit niya ang isang bahagi ng may puwersa. Isang matinis na lagutok ang bumasag sa katahimikan. Nanlaki ang mata ni Darian. Ang karayom ay naputol at tumalsik. Mas malala, may umusok mula sa motor at naramdaman niya ang pagkalas ng isang importanteng piyesa sa loob. Umusok ang makina. Ang amoy ng sunog na guma at langis ay mabilis na kumalat sa hangin. Natigilan si Darian. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa screwdriver, nanginginig sa takot. Ang intensyon niyang tumulong ay nauwi sa isang trahedya. Anong nangyari? Bumukas ang pinto at lumabas si Yana. Ang kanyang muka ay puno ng pangamba dahil sa amoy ng usok. Nang makita niya ang usok na lumalabas sa kanyang makina at ang pira-pirasong karayom sa sahig, tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Tumakbo siya palapit, hindi pinapansin si Darian at niyakap ang mainit na makina na parang isang sugatang anak. Ang makina ko, bulong ni Yana, ang boses ay basag. Diyos ko, ang makina ni Elias. Tumingin siya kay Darian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Anong ginawa mo? Sinabi ko bang pakialaman mo to? Ito na nga lang ang natitira sa amin. Ito na lang ang bumubuhay sa mga anak ko. Sinubukan ni Darian na magpaliwanag. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Yana, gusto ko lang sanang ayusin. Maingay kasi ang tunog. Akala ko makakatulong ako. Tulong? Sigaw ni Yana. Tumayo siya at hinarap si Darian. Dinuduro ito sa dibdib. Kailan ka ba nakatulong, Darian? Noong iniwan mo ako? Noong nagpakasasaka sa yaman habang kami nagugutom? At ngayon, bumalik ka para sirain ang kaisa-isang bagay na ipinundar ng asawa ko bago siya mamatay? Napayuko si Darian. Ang bawat salita ni Yana ay parang latigo. Ang makinang iyon ay hindi lang bakal at tornilyo. Iyon ang pawis at dugo ni Elias. Iyon ang simbolo ng pagmamahal na pumalit sa kanya noong wala siya. At ngayon, siya ang ama ng kanyang anak, ang sumira nito. Umalis ka na! Isang maliit na kamay ang tumulak kay Darian. Si Amihan. Ang bata ay nakatayo sa pagitan nila. Hinihingal. Ang mukha ay namumutla. Ngunit ang mga mata ay matalim. Wala kang kwenta! Sigaw ni Amihan. Ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Siraulo ka. Umalis ka na sa bahay namin. Ibalik mo ang Papa Elias ko. Ang sakit ng pagtataboy ng sariling anak ay higit pa sa kaya niyang tiisin. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang sabihin na, Anak, nandito na si Papa, aayusin ko ang lahat. Pero paano niya aayusin ang buhay nila kung simpleng makina lang ay hindi niya magawa? Dahan-dahang humakbang palayo si Darian. Ang kanyang balikat ay bagsak na bagsak. Tinalikuran niya ang mag-ina na parehong umiiyak sa harap ng nasirang kabuhayan. Lumuhod si Yana sa sahig. Pinulot niya ang naputol na karayom. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na bakal. Ito ang karayom na tumahi ng libu-libong damit para mapag-aral si Amihan. Ito ang karayom na bumuhay sa kanila. Patawad, Elias! Hagulgol ni Yana. Patawad kung hindi ko naingatan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Hindi ito galing sa makina. Galing ito kay Amihan. Lumingon si Yana. Nakita niya ang anak na nakahawak sa dibdib, nakadilat ang mga mata, at pilit na humihigop ng hangin na parang isdang nalulunod. Amihan, umubo ang bata. Isang malakas at masakit na ubo. At nang alisin ni Amihan ang kanyang kamay sa bibig, tumambad ang isang mantsa na mas matingkad pa sa anumang sinulid. Dugo. Nanlaki ang mata ni Yana. Ang mundo ay umikot. Ang galit kay Darian ay naglaho, napalitan ng purong takot ng isang ina. Darian! Sigaw ni Yana. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nasasalo.
ang bumabagsak na katawan ng anak. Tulungan mo kami, ang anak natin. Sa di kalayuan, narinig ni Darian ang sigaw. Lumingon siya at nakita ang dugong dumadaloy mula sa bibig ng kanyang anghel. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang makina ang nasira ngayong araw. Ang oras ni Amihan ay paubos na. Ang ulan sa antik ay tila walang balak tumigil, nakikiramay sa bigat ng dibdib ng pamilyang Sandehas. Sa labas ng bahay sa gitna ng malakas na buhos ng tubig, isang anino ang gumagalaw sa bubong. Si Darian. Basang-basa na siya, nanginginig sa ginaw. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagpukpok sa yero gamit ang isang hiniram na martilyo. Sinusubukan niyang takpan ang mga butas na nagpapatulo ng tubig sa loob ng kwarto kung saan nakahiga ang may sakit na si Amihan. Kung hindi niya naayos ang makina, kahit ang bubong man lang ay maayos niya. Ito na lang ang kaya niyang gawin. Sa ibaba, dumating si Dina, ang kapatid ng yumaong si Elias. May dala siyang mga bag at gamot para sa pagluwas nila sa Maynila. Napahinto siya nang makita ang lalaking nasa bubong. Kilala niya si Darian sa mga kwento, ang mayaman, ang nang-iwan. Pero ang nakikita niya ngayon ay isang amang handang magkasakit, mabigyan lang ng masisilungan ang kanyang mag-ina. Darian! Tawag ni Dina. Kailangan niyang lakasan ng boses para marinig sa ingay ng ulan. Bumaba ka na dyan! Magkakasakit ka niyan! Dahan-dahang bumaba si Darian sa hagdang kawayan. Ang kanyang mga paa ay puno ng putik. Ang kanyang kamay ay may mga galos. Nang humarap siya kay Dina, wala ang yabang ng isang CEO. Ang nakita ni Dina ay ang pagod at lungkot ng isang taong nawawala. Inabutan siya ni Dina ng isang tuyong tuwalya at pagkatapos, dumukot ito sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang lumang sobre. Ang papel ay naninilaw na sa tagal at ang sulat kamay sa labas ay kupas na, ngunit nababasa pa. Para sa ama ni Amihan. Natigilan si Darian. Ano to? Bago mamatay si Kuya Elias sa aksidente sa construction, parang naramdaman na niya. Malungkot na kwento ni Dina. Ibinilin niya sa akin to. Sabi niya, kung sakaling bumalik ka at hanapin mo sila, ibigay ko raw ito sa iyo. Nanginig ang kamay ni Darian habang tinatanggap ang sobre. Ang bigat nito ay higit pa sa timbang ng papel. Ito ang boses ng lalaking pumalit sa kanya. Pumasok si Darian sa silong ng bodega para hindi mabasa ang sulat. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Binuklat niya ang papel at binasa ang mensahe ng isang patay. Pare, hindi kita kilala, pero kilala ko ang inyon mo. Kung binabasa mo to, ibig sabihin bumalik ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Pinahiram lang ng Diyos sa akin si Yana at Amihan para alagaan noong wala ka. May pakiusap lang ako. Huwag mong bawiin ang pamilya ko gamit ang pera. Hindi nabibili ang pagmamahal nila. Kung gusto mo silang makuha, bawiin mo sila gamit ang paninindigan. Maging haligi ka, hindi bangko. Minahal ko si Amihan na parang sarili kong dugo. Sana mahalin mo siya ng higit pa roon. Huwag mo silang sasaktan ulit. Dahil kung gagawin mo yon, mumultuhin kita habang buhay. Nagmamahal, Elias. Bumagsak ang balikat ni Darian. Napaupo siya sa sako ng uling. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, humalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Sa loob ng 13 taon, akala niya ay inagaw ni Elias ang lahat sa kanya. Akala niya ay kaaway ito. Pero mali siya. Si Elias ang nagtahi ng mga sugat na iniwan niya. Si Elias ang naging ama na hindi niya nagawa. Ang lalaking ito, na walang yaman, ay mas mayaman sa pagkatao kaysa sa kanya. Tumayo si Darian. Ang sulat ay mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya si Yana na nag-eempake ng mga damit ni Amihan. Mugto ang mata ng asawa niya. Nang makita siya ni Yana, akmang magagalit ito. Pero natigilan siya nang makita ang hitsura ni Darian.
Walang sinabi si Darian. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig na sementodan. Ang kanyang tuhod ay lumapat sa putik at alikabok. Yumuko siya hanggang sa ang kanyang noo ay halos dumikit sa paanan ni Yana. Darian, gulat na bulong ni Yana. Patawad! Ang hagulgol ni Darian, ang boses ay basag na basag. Patawad, Yana. Hindi lang sa'yo, kundi kay Elias. Wala akong karapatang magmalaki. Wala akong karapatang magalit. Ang laking pagkukulang ko. Itinaas niya ang sulat. Ang kamay ay nanginginig. Binasa ko ang sulat niya. Napakabuting tao. At ako ay walang kwenta kumpara sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya na ang tunay na pagsuko ni Darian. Wala na ang Darian na gustong bilhin ang lahat. Ang nasa harap niya ay isang lalaking nagsisisi hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Sa kabilang kwarto, nakadilat si Amihan. Rinig na rinig niya ang pag-iyak ng lalaki sa labas. Ang galit sa puso ng bata ay nandoon pa rin. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng pagsisisi nito. Napapikit si Amihan at isang butil ng luha ang tumakas sa kanyang mata. Tumayo si Yana at aakbayan sana si Darian nang biglang may malakas na busina sa labas. Isang makintab at itim na van ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang tatlong lalaking nakabarong. May bitbit na itim na briefcase, ang mga tauhan ni Doña Mirasol. Tumayo si Darian, pinahid ang kanyang luha. Kilala niya ang mga ito. Ito ang mga abogado ng kanyang ina. Pumasok ang head lawyer, hindi man lang nagtanggal ng sapatos kahit maputik. Inilapag niya ang briefcase sa mesa, sa tabi ng mga gamot ni Amihan. Mr. Alonso, panimula ng abogado sa malamig na tono. Nabalitaan ng Donya ang nangyari sa bata. Handa siyang sagutin ang lahat, ang operasyon sa PGH, ang pinakamagaling na surgeon, at ang recovery sa private suite. Nagkatinginan si Yana at Darian. Ito ang himalang kailangan nila. Walang pera si Yana at na-freeze na ang mga accounts ni Darian. Anong kapalit? Tanong ni Yana. Alam niyang walang libre sa mundo ng mga Alonso. Binuksan ng abogado ang briefcase at inilabas ang isang makapal na kontrata. Pipirmahan ni Darian ito. Isusuko niya ang kanyang karapatan bilang ama sa bata. At babalik siya sa Maynila ngayong gabi rin para ituloy ang kasal kay Sofia. Tumingin ang abogado kay Darian. Ang buhay ng anak mo, kapalit ng kalayaan mo, Sir Darian. Pumili ka. Nakatayo ang oras sa loob ng maliit na sala ni Yana. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ungol ng hangin sa labas at ang hirap na paghinga ni Amihan mula sa kabilang silid. Sa gitna ng mesa, ang puting papel ng kontrata ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Hindi ko ibebenta ang anak ko. Ang boses ni Yana ay gumaralgal, ngunit puno ng apoy. Hinarap niya ang abogado ni Doña Mirasol nang may nanlilisik na mga mata. Sabihin niyo sa matandang yan, mas pipiliin naming mamatay na lumalaban kaysa mabuhay sa ilalim ng kanyang mga maruming kamay. Ngunit ang abogado ay hindi man lang kumurap. Tiningnan niya si Darian na tila alam niyang dito matatagpuan ang mahinang dugtong ng kadena. Mr. Alonso, bilang isang arkitekto, alam niyo kung paano gumagana ang oras. Ang puso ng bata ay hindi makapaghihintay ng bukas. Sa bawat minutong nag-aalinlangan kayo, unti-unting nauubos ang pagkakataon niya. Isang pirma niyo lang at sa loob ng isang oras, ang pinakamagaling na medical team sa bansa ay darating dito. Napatingin si Darian kay Yana at pagkatapos ay sa pintuan ng silid ni Amihan. Ang imahe ng kanyang anak na sumusuka ng dugo ay sariwa pa sa kanyang isipan. Nadama niya ang matinding paninikip sa kanyang lalamunan. Isang uri ng sakal na hindi kayang kalasin ng anumang paliwanag. Yana, makinig ka. Mahinang simula ni Darian. Huwag, Darian. Putol ni Yana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Huwag mong subukang bigyang katuwiran ang kasamaang ito. Kapag pumirma ka riyan, papatayin mo ang kaluluwa ng pamilyang ito para lang iligtas ang katawan ni Amihan. Hindi iyan ang gusto ni Elias. Ngunit hindi na marinig ni Darian ang pangalan ni Elias. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tibok ng puso ni Amihan na tila isang orasan na malapit ng huminto. Ang kanyang panloob na mundo ay unti-unting nadudurog. Nagiging pira-pirasong abo sa gitna ng desperasyon. Lumalim ang gabi. Ang mga tauhan ni Doña Mirasol ay nanatili sa kanilang sasakyan sa labas, parang mga buwitreng naghihintay ng hudyat ng kamatayan. Sa loob, kunyari ay natulog na ang lahat. Ngunit sa kadiliman ng kusina, nakaupo si Darian sa tabi ng abogado. Ang bumbilya sa itaas ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng malungkot na liwanag sa dokumentong nakalatag. Hawak ni Darian ang panulat. Ang bigat nito ay parang isang sako ng semento. Nadarama niya ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Sa bawat linyang babasahin niya, tila tinatapyas ang bahagi ng kanyang pagkatao. Isinusuko ko ang lahat ng karapatan bilang magulang. Lalayo sa loob ng 10 kilometro. Tatapusin ang lahat ng komunikasyon. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ngunit naisip niya si Amihan. Naisip niya ang batang walang kamuwang-muwang na namamatay dahil sa pagkakamali ng mga matatanda. Dahan-dahang lumapat ang dulo ng panulat sa papel. Ang tunog ng paggasgas ng tinta sa tuyong dokumento ay tila isang sigaw ng pagsuko sa katahimikan ng gabi. Isang pirma, isang desisyon, isang habambuhay na pagkakaulila. Pagkatapos niyang lumagda, iniabot ng abogado ang isang tseke at ang dokumento ng hospital admission. Tama ang naging desisyon niyo, sir. Sa ganitong paraan lang siya mabubuhay. Walang imik na tumayo si Darian. Ang kanyang mga hakbang ay parang isang bangkay na naglalakad. Pumunta siya sa tabi ng higaan ni Amihan. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Naramdaman ang lamig nito. Yumuko siya at idinampi ang kanyang labi sa noo ni Amihan. Isang halik na puno ng pait at lihim na pamamaalam. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot ng bata. Nag-iwan ng mantsa na tanging bing ang gabi lamang ang nakakaalam. Bago sumikat ang araw, ang tunog ng gulong ng sasakyan na umaalis sa maputik na kalsada ay gumising kay Yana. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa sala. Wala na ang mga lalaking nakabarong. Wala na rin si Darian. Ngunit sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang kopya ng kontratang may pirma ni Darian at ang tsekeng nakapatong dito. Nanginig ang buong katawan ni Yana. Ang papel na hawak niya ay tila naging apoy na nagpasunog sa kanyang mga daliri. Darian, bakit? Hagulgol niya. Ang kanyang boses ay nalunod sa tunog ng papalayo ng ambulansya na dumating para kunin si Amihan. Nadama ni Yana ang isang matinding uri ng pagkakanulo. Isang sakit na mas matindi pa kaysa noong unang beses siyang iniwan. Niligtas ni Darian ang anak nila, ngunit sa proseso, muli niyang pinatunayan na ang mundo ng mga Alonso ay laging may presyo, at ang presyong iyon ay ang kanilang kaligayahan. Habang inililipat si Amihan sa loob ng ambulansya, tumingin si Yana sa langit na nagsisimula ng magliwanag. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit at pangungulila. Niligtas ni Darian ang buhay ni Amihan, ngunit iniwan niya ang isang sugat sa puso ni Yana na marahil ay wala ng gamot na makakapaghilom. Sa loob ng silid sa Philippine General Hospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga aparatong nagbabantay sa bawat tibok ng puso ni Amihan. Puti ang lahat, ang pader, ang kumot, ang ilaw na tila walang buhay. Nakatingin si Yana sa kanyang anak, ngunit ang kanyang isipan ay nasa gusot na papel na iniwan ni Darian. Ang tsekeng iyon ay hindi simbolo ng kaligtasan para sa kanya. Ito ay mantsa ng kahihiyan na tila nanunuumbat sa bawat hininga niya. Hindi dugo ni Darian ang nagligtas sa iyo, anak. Bulong ni Yana habang hinahaplos ang noo ni Amihan. Ang kaluluwa niya,
ang ibinenta niya para mabuhay ka. Tumayo si Yana. May kung anong apoy na nag-alab sa kanyang dibdib, isang uri ng tapang na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pag-ibig na ayaw magpaapi. Inayos niya ang kanyang lumang blusa, ang kaisa-isang maayos na damit na itinatabi niya para sa pagsisimba. Kinuha niya ang kanyang kupas na pitaka at ang sobrang naglalaman ng barya-baryang tulong mula sa antik. Hindi siya biktima. Siya ay isang ina. At ngayong araw, lalakad siya papasok sa lungga ng leon. Ang Makati ay isang gubat ng salamin at bakal. Sa harap ng dambuhalang gusali ng Alonzo Holdings, tumayo si Yana. Ang kanyang mga tsinelas ay tila hiyang-hiya sa makintab na sahig ng lobby, ngunit ang kanyang likod ay tuwid na parang kawayan. Hindi siya pinansin ng mga gwardya. Inakalang isa lamang siyang aplikante o janitress hanggang sa marating niya ang pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Doña Mirasol. "Wala kang appointment, miss," harang ng sekretarya. Ang boses ay puno ng pangingilid. "Sabihin mo sa kanya, narito ang asawa ni Darian," malamig na sagot ni Yana. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Bumukas ang malaking pinto na gawa sa mahogany. Doon, sa likod ng isang mesa na parang trono, nakaupo si Doña Mirasol. Nakasuot ito ng perlas at ang bawat hibla ng buhok ay perpektong nakaayos. Nang makita si Yana, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Aba, ang paboritong biktima ng aking anak, bungad ng matanda." Ibinaba nito ang kanyang gintong panulat. "Magkano pa ang kailangan mo? Akala ko ba sapat na ang tsekeng ibinigay ko para mabusog ang pamilya mo habang buhay?" Lumapit si Yana at inilapag ang tseke sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong pinunit sa harap ng nanlalaking mga mata ni Mirasol. Ang bawat pagpunit ay tila isang deklarasyon ng digmaan. "Hindi nabibili ng pera niyo ang buhay ng anak ko, at lalong hindi nito nabibili ang pagkatao ni Darian." Ang boses ni Yana ay puno ng paninindigan. "Narito ako para ibalik ito. Dahil ang pamilya namin ay hindi gawa sa papel, kundi sa dangal." Tumawa ng nakakarindi si Mirasol. "Dangal? Saan ka kukuha ng pambayad sa ospital? Sa mga saging mo sa probinsya? Huwag kang magpanggap na bayani, Yana. Isang kahig, isang tuka ka lang." Sa sandaling iyon, inilabas ni Yana ang isang gusot na sobre. "Mali kayo. Hindi ako nag-iisa." Ikinuwento ni Yana na bago siya lumuwas, ang buong barangay sa antik, mga mangingisda, mga tindera sa palengke, at maging si Tita Chona na inusig ng konsensya ay nag-ambag-ambag. Barya-barya, pira-pirasong papel de bangko, mga perang pinaghirapan sa ilalim ng araw. Hindi man ito kasing laki ng yaman ni Mirasol, ito ay perang walang bahid ng kasinungalingan. Ang bawat sentimo rito ay galing sa pagmamahal. At yan ang bagay na hinding-hindi nyo maiintindihan sa loob ng malamig na opisinang ito. Pagpapatuloy ni Yana, bumukas ang pinto at pumasok si Darian. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay parang isang bilanggo na binawian ng hininga. Nang makita niya si Yana, tila bumalik ang kulay sa kanyang mga mata. "Darian, umalis na tayo." Lumapit si Yana sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Yana ay tila naging kuryente na nagpagising sa natutulog na kaluluwa ni Darian. "Hinihintay tayo ni Amihan. Hindi natin kailangan ang luhong ito para mabuhay." Hinarap ni Darian ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, wala nang takot sa kanyang tinig. "Tama si Yana, Mama. Ang kontratang pinirmahan ko ay basura na. Isaksak mo sa baga mo ang kumpanyang ito dahil ang totoo kong kayamanan ay nakatayo na sa harap ko." Lumabas silang magkahawak kamay. Iniwan ang isang Doña Mirasol na nanginginig sa galit at kahihiyan sa gitna ng kanyang walang kwentang palasyo. Ngunit habang naglalakad sila sa hallway patungo sa elevator, biglang tumunog ang telepono ni Yana. Mula sa PGH ang tawag. Nang sagutin ni Yana, ang tanging narinig niya
ay ang mabilis na boses ng nurse sa kabilang linya. Ma'am, bumalik po kayo agad. May komplikasyon po sa puso ng bata habang inuumpisahan ang anesthesia. Nag-arrest po si Amihan. Nabitawan niya na ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makintab na sahig ay parang tunog ng isang mundong muling nagkakapira-piraso. Ang tagumpay nila sa harap ng Donya ay biglang naging abo. Sa gitna ng naglalakihang gusali ng Makati, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Yana at Darian habang ang takot ay muling bumabalot sa kanilang mga puso. Ang bawat hakbang ni Yana at Darian sa mahabang pasilyo ng Philippine General Hospital ay tila isang pagtakbo sa loob ng isang masamang panaginip. Ang amoy ng gamot, ang malamig na bugso ng aircon, at ang maputlang ilaw sa kisame ay parang mga saksi sa kanilang desperasyon. Bawat segundong lumilipas ay parang isang patalim na humahati sa kanilang pag-asa. Wala na siyang pulso. Ihanda ang defibrillator. Ang boses ng doktor mula sa loob ng silid ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Yana. Napahinto siya sa tapat ng salaming pinto. Ang kanyang mga kamay ay dumikit sa malamig na bubog. Sa loob, nakita niya ang maliit na katawan ni Amihan na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng mga naglalakihang makina. Nakita niya ang pag-angat ng dibdib ng anak sa bawat kuryenteng dumadaloy, ngunit ang monitor ay nananatiling nagpapakita ng isang tuwid at walang buhay na linya. Napaluhod si Yana sa sahig. Ang kanyang mga hita ay nawalan ng lakas at ang kanyang tinig ay tila nawala sa lalim ng kanyang lalamunan. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na rosaryo. Ang rosaryong ibinigay sa kanya ni Elias noong araw na nalaman nilang may sakit sa puso si Amihan. Ang mga butil nito ay basag-basag na, simbolo ng kanyang sariling buhay, ngunit doon siya humawak ng mahigpit. "Huwag po, huwag ang anak ko," bulong ni Yana. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa maruming semento. "Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang buhay ng anak ko. Parang awa niyo na." Lumapit si Darian at lumuhod sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang 13 taon, magkahawak kamay silang nanalangin. Ang kamay ni Darian, na dati ay sanay sa paghawak ng ginto, ay nanginginig ngayon habang sumasalo sa bawat patak ng luha ni Yana. Walang yaman, walang kapangyarihan, at walang pangalan ang makapagliligtas sa kanila sa sandaling ito. Sila ay 2 magulang lamang na nagmamakaawa sa tadhana. Sa gitna ng kanilang paghihinagpis, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa dulo ng pasilyo. Si Doña Mirasol, ang donya na laging maayos ang tindig, ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang oras. Nakatingin siya sa kanyang anak na nakaluhod sa sahig. Nakita niya ang pagkasira ng buhay na pilit niyang binuo sa kasinungalingan. Wala siyang magawa. Ang kanyang pera ay hindi kayang suhulan ng kamatayan. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, mag-isa, habang pinapanood ang pamilyang itinakwil niya na nagkakaisa sa gitna ng sakit. Ito ang kanyang karma. Ang makitang, ang tanging paraan para maging buo ang kanyang anak ay ang mawala ang lahat ng ibinigay niya rito. Lumipas ang tila ilang siglo sa loob ng 10 minuto. Biglang nagbago ang tunog ng makina sa loob. Ang mahaba at nakatutulig na huni ay napalitan ng isang mahina ngunit regular na ritmo. Ang tuwid na linya sa monitor ay muling nagkaroon ng mga bundok at lambak. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang doktor na nagtatanggal ng kanyang surgical mask. Ang pawis sa kanyang noo ay bakas ng matinding laban. Tumingin siya sa 2 magulang na parang mga bilanggo na naghihintay ng hatol. "Ligtas na siya," mahinang sabi ng doktor, may kasamang bahagyang ngiti. Himalang bumalik ang tibok ng puso niya, pero kailangan niya ng matinding pahinga. "Malakas ang bata niyo," napayakap si Yana kay Darian. Ang kanyang hagulgol ay hindi na ng sakit,
kundi ng pasasalamat na abot hanggang langit. Naramdaman ni Darian ang pagbugso ng emosyon na tila isang baha na naghugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Yana. Pinapakinggan ang musika ng bawat hininga nito. Isang nurse ang lumapit sa kanila. May dalang isang basong tubig at isang malinis na kumot. Isinuot niya ang kumot sa nanginginig na balikat ni Yana. "Magpakatatag po kayo, ma'am. Nandito lang po kami." Bulong ng nurse. Ang maliit na kilos na ito ng malasakit ay mas nagpabuhos ng luha kay Yana. Sa gitna ng malaking ospital, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa silid ay malabo pa sa kanyang paningin. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay. At sa kabilang panig, nakita niya ang lalaking tinatawag nilang arkitekto, ang lalaking nagbigay sa kanya ng dugo. Hinawakan ni Amihan ang kamay ni Yana. Ang kanyang boses ay parang isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon. "Mama, nandito ang mama, anak. Nandito lang ako." Hinalikan ni Yana ang kamay ng anak. Lumingon si Amihan sa kabilang banda. Tinitigan ang mukha ni Darian na puno ng pag-asa. Nakita ni Darian ang sarili niyang mga mata sa bata. Handa na siyang marinig ang salitang papa. Handa na siyang buuin ang pamilyang sinira niya. Ngunit ang mga labi ni Amihan ay muling gumalaw. At ang tanong na lumabas doon ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. "Nasaan po? Nasaan po si Papa Elias? Bakit? Bakit ang lalaking ito ang nandito?" Napatitig si Darian sa kanyang anak. Ang saya sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang matinding kirot. Napagtanto niya na kahit naligtas ang buhay ni Amihan, ang daan patungo sa kanyang puso ay puno pa rin ng mga bakod na itinayo ng 13 taon na pagkakataon. Nakatayo siya doon, ang tunay na ama, ngunit sa mata ng bata, isa lamang siyang anino na nakaharang sa alaala ng lalaking tunay na nagmahal sa kanya. "Hindi mo ako kailangang tawaging Papa, Amihan." At tanggap ko yon. Ang boses ni Darian ay mahina. Parang isang bulong sa gitna ng malawak na disyerto. Ngunit bawat salita ay punong-puno ng katotohanan. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Amihan. Pinagmamasdan ng kanyang anak na may mga mata pa ring naghahanap ng ibang tao. Ang sakit na naramdaman ni Darian kanina ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang pag-ibig ay hindi isang kompetisyon. Hindi niya kailangang burahin ang alaala ni Elias para magkaroon ng puwang sa puso ng bata. Inilabas ni Darian ang nanilaw na sobre mula sa kanyang bulsa, ang sulat na ibinigay sa kanya ni Dina. Dahan-dahan niya itong binuklat at binasa ng malakas sa harap ni Amihan. Ikinuwento niya ang bawat salita ni Elias, ang bawat pakiusap ng lalaking nag-alaga sa kanila noong siya ay wala. Sa bawat pangungusap, nakita ni Darian ang pagluwag ng kamao ni Amihan. Nakita niya ang pagdaloy ng luha sa mga pisngi ng bata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangungulila sa amang nakagisnan. "Napakabuting tao ng Papa Elias mo, Amihan," sabi ni Darian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding respeto. "Siya ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na lalaki. At kung hahayaan mo ako, gusto ko lang maging anino sa likod mo, handang sumalo sa'yo, handang magbantay, hanggang sa maging handa ka na ring tanggapin ako." Nakatayo si Yana sa may hamba ng pinto. Tahimik na pinagmamasdan ng eksenang yon. Ang kanyang puso, na dati ay parang isang matigas na bato, ay unti-unti nang natutunaw. Nakita niya ang pagbabago kay Darian. Wala na ang mapagmataas na arkitekto na gustong kontrolin ang lahat. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking natutong lumuhod sa harap ng katotohanan. Ang pagpapakumbaba ni Darian ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang yaman na inialay nito noon. Ilang sandali pa,
Pumasok sina Rigo at Junjun sa silid. Bitbit ang mga bulaklak na pinitas nila sa labas ng ospital. Noong una ay nag-aalinlangan ang dalawang bata. Ngunit nang buksan ni Darian ang kanyang mga bisig, dahan-dahang lumapit ang mga ito. Binuhat ni Darian si Junjun, ang bunsong anak ni Elias, at hinayaan itong sumandal sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Tinanggap ni Darian ang buong pagkatao ni Yana, kasama ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga anak, at ang bawat bahagi ng kanyang buhay na hindi niya naging bahagi. Isang araw bago sila makauwi sa antik, isang formal na mensahero ang dumating sa ospital. May dala itong isang itim na sobre mula kay Doña Mirasol. Sa loob nito ay may isang bank book, isang trust fund na may napakalaking halaga para sa pag-aaral ni na Amihan, Rigo at Junjun. May kasama rin itong maikling sulat, "Patawad. Ito na ang huling hiling ko para sa aking apo at sa kanyang mga kapatid." Tinitigan ni Yana ang bankbook. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para hindi na sila magtrabaho habang buhay. Tumingin siya kay Darian, naghihintay ng kanyang sasabihin. "Yana, sa'yo ang desisyon," mahinang sabi ni Darian. "Ngunit tandaan mo ang sinabi ni Elias, hindi nabibili ng pera ang paninindigan natin. Kaya nating magsimula ulit gamit ang sarili nating mga kamay." Ngumiti si Yana, isang ngiting puno ng laya. Kinuha niya ang bankbook at ibinalik ito sa sobre. "Ibalik mo ito sa kanya, Darian. Sabihin mo, sapat na ang paghingi niya ng tawad. Ang buhay namin sa antik ay simple, ngunit ito ay samin. Hindi namin kailangan ng ginto para maging masaya." Ang desisyong iyon ang naging huling selyo ng kanilang bagong simula. Ang pagtanggi sa yaman ay ang kanilang paraan ng pagbawi sa kanilang dangal. Nang makabalik sila sa antik, ang hangin ay sariwa at amoy dagat. Inalalayan ni Darian si Amihan papasok sa kanilang maliit na bahay. Ngunit ng gabing iyon, habang naghahanda ang lahat para matulog, nakita ni Yana si Darian sa kusina. Ang kanyang lumang bag ay nakalatag sa mesa at maingat niyang itinitiklop ang kanyang iilang pirasong damit sa loob nito. Tumigil ang tibok ng puso ni Yana. Ang takot na minsan na siyang iniwan ay muling bumangon. "Darian, anong ginagawa mo?" tanong ni Yana. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Aalis ka na naman ba? Ngayong okay na ang lahat. Ngayong maayos na si Amihan. Iiwan mo na naman ba kami?" Huminto si Darian sa pag-aayos. Tumingin siya kay Yana at nakita ang takot sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang isinara ang zipper ng kanyang bag. Isang tunog na nagpahinto sa hininga ni Yana. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang napakahabang tulay na wala pang kasiguraduhan kung saan hahantong. "Yana." Ang boses ni Darian ay seryoso at ang kanyang mga mata ay tila may gustong ipagtapat na hindi kayang sabihin ng simpleng salita. "Kailangan kong gawin to para sa ating lahat." Nanatiling nakatitig si Yana sa lumang bag na nasa mesa. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Ang bawat tiklop ng damit ni Darian ay tila isang pahina ng kanilang nakaraan na muling pinupunit. Sa loob ng 13 taon, ang takot sa pag-iisa ang naging anino niya at ngayong gabi, tila bumabalik ang dilim. "Darian, please. Huwag ngayon." Basag na ang boses ni Yana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. "Maayos na si Amihan. Nagsisimula na tayong maging pamilya. Iiwan mo na naman ba kami para sa Maynila? Para sa buhay na tinalikuran mo?" Huminto si Darian. Dahan-dahan na siyang humarap kay Yana. At sa liwanag ng isang bumbilya sa kusina, nakita ni Yana ang isang emosyong hindi niya inaasahan. Labis na paggalang. Lumapit si Darian at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Yana. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hindi kailanman mababali. "Hindi kita iiwan, Yana. Hinding-hindi na.
Mahinang sabi ni Darian, bawat salita ay may lalim ng panunumpa. Lilipat lang ako sa maliit na kwarto sa kanto, doon sa pinagtatrabahuhan kong talyer. Hindi magandang tignan sa barangay na narito ako sa loob ng bahay mo gabi-gabi nang wala tayong basbas. Gusto kong gawin to ng tama. Gusto kitang ligawan ulit, Yana. Gusto kong patunayan sa buong antik na ang lalaking ito ay karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Nabitawan ni Yana ang kanyang hininga. Ang takot ay napalitan ng isang mainit na bugso ng hiya at kilig. Sa gitna ng hirap, nakalimutan ni Yana na siya ay isang babaeng karapat-dapat na pagsilbihan at irespeto. Ang desisyon ni Darian na lumayo ng kaunti upang mapangalagaan ang kanyang dangal ay ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Kinabukasan, ang araw sa antik ay tila mas maliwanag. Habang nagpapakulo ng kape si Yana, narinig niya ang langit-ngit ng gati. Akala niya ay si Darian, ngunit ang bumungad sa kanya ay si Tita Chona. Ang matanda ay walang bitbit na listahan ng utang, kundi isang termos ng mainit na kape at isang supot ng pandesal. Narinig ko ang balita, Yana. Bungad ni Tita Chona. Ang boses ay wala ng talas ng pang-uuyam. Tumingin siya kay Darian na kasalukuyang nagkukumpuni ng sirang hagdan sa labas. Mukhang seryoso nga ang arkitekto mo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko noon. Mahirap lang tayo. Kailangan lang maging matapang para mabuhay. Inabot ng matanda ang kape kay Darian. Ang maliit na kilos na yon ay tila isang formal na pagtanggap ng buong komunidad. Hindi na sila ang usap-usapan sa sari-sari store. Sila na ang simbolo ng pag-asang laging may pagkakataon para sa bagong simula. Sa hapon, habang nagpapahinga si Amihan sa beranda, dahan-dahan itong lumapit kay Darian na naglalaga rin ng kahoy. Hawak ni Amihan ang isang lumang martilyo, ang martilyo ni Elias. Ang bata ay matagal na tumitig sa kanyang ama bago ito magsalita. Tito Darian, baka po pwedeng turuan niyo akong gumawa ng laruan para kay Junjun, mahinang sabi ni Amihan. Tumigil si Darian. Ang salitang tito ay hindi man papa. Ngunit para sa kanya, ito ay mas matamis pa sa anumang kanta. Ipinakita nito na ang bata ay handa ng magbukas ng pinto. Ngumiti si Darian, kinuha ang martilyo at dahan-dahang ginabayan ang maliliit na kamay ni Amihan. Sa bawat pukpok nila, tila itinatahi ang punit-punit na ugnayan ng mag-ama. Nang sumapit ang gabi, bumuhos ang isang mahinang ulan. Nakaupo sina Yana at Darian sa papag sa labas, pinagmamasdan ang mga bituin na sumisilip sa gitna ng mga ulap. Walang maingay na musika, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang amoy ng basang lupa ang namamayani. Dahan-dahang hinawakan ni Darian ang kamay ni Yana. Inangat niya ito at hinalikan ang bawat kalyo, bawat peklat ng karayom, at bawat tanda ng kanyang pagsasakripisyo. Ramdam ni Yana ang haplos ng balbas ni Darian sa kanyang balat. Isang pakiramdam na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako narito para hawakan ang mga kamay na to, bulong ni Darian. Hayaan mong ako naman ang magtrabaho para sa iyo, Yana. Hayaan mong ako naman ang maging haligi ng bahay na to. Isinandal ni Yana ang kanyang ulo sa balikat ni Darian. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya. Hindi dahil may pera na sila, kundi dahil may isang pusong handang manatili sa tabi niya. Sa hirap man o sa ginhawa, ang kanilang mga daliri ay magkahulog paliwanag na nagtagpo. Tila mga sinulid na muling binuo ang isang wasak na tela. Sa katahimikan ng gabi, ang kanilang pagmamahalan ay hindi kailangan ng malalakas na salita. Ang bawat sulyap at haplos ay sapat na upang sabihing ang sugat ng kahapon ay ganap ng naghilom. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang kartero ang tumigil sa tapat ng kanilang gate kinabukasan. May dala itong isang formal na sobre na may selyo mula sa Maynila. Isang sulat na magdadala ng huling desisyon sa kanilang tadhana. Ang bawat dulo ay isang bagong simula.
At sa ilalim ng langit ng antik, ang liwanag ng umaga ay tila may dalang ibang klasing pangako. Binuksan ni Darian ang sulat na may selyo mula sa Maynila habang nakaupo sila ni Yana sa kanilang maliit na beranda. Sa halip na takot, isang tahimik na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito galing kay Mama, ani Darian. Ang boses ay puno ng kapanatagan. Ito ay mula sa isang foundation. Nabalitaan nila ang tungkol sa mga disenyo ko noon bago ako umalis ng Maynila. Kinukuha nila ako para maging lead architect sa pagpapatayo ng isang bagong paaralan at maliit na ospital dito mismo sa Antique. Tumingin si Darian kay Yana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Dito na ako magtatrabaho, Yana. Hindi ko na kailangang bumalik sa Maynila para mabuhay tayo. Dito tayo bubuo ng pangarap sa lupang naging saksi ng pagtitiis mo. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Yana ay tuluyan ng naglaho. Ang kapatawaran ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay na sa wakas ay nakarating na sa destinasyon. Pinatawad niya si Darian hindi dahil sa mga mamahaling bagay, kundi dahil sa desisyon nitong manatili at lumaban kasama niya. Sa gitna ng hirap at payak na pamumuhay, habang ang pamilya Sandejas ay unti-unting bumabangon sa Antique, isang madilim at tahimik na tagpo naman ang nagaganap sa isang marangyang mansyon sa Makati. Nakaupo si Doña Mirasol sa dulo ng kanyang dambuhalang mesa. Ang bawat plato ay ginto, ang bawat baso ay kristal, ngunit ang tanging kasalo niya ay ang sarili niyang anino. Wala ang ingay ng mga apo, wala ang tawag ng kanyang anak. Ang yaman na pinakaingatan niya ay naging sarili niyang bilangguan. Ang kanyang karma ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang magkaroon ng lahat ng bagay, ngunit walang sino mang magmahal sa kanya. Ang katahimikan sa kanyang palasyo ay ang pinakamabigat na parusa para sa isang pusong hindi natutong magpahalaga sa tao. Isang hapon, bago lumubog ang araw, nagtungo ang buong pamilya sa sementeryo ng bayan. Dinalaw nila ang puntod ni Elias. Maingat na inayos ni Yana ang mga sariwang bulaklak habang ang mga bata ay nagtirik ng kandila. Lumapit si Darian sa puntod at yumuko ng bahagya. Isang tanda ng wagas na paggalang sa lalaking naging haligi noong siya ay isang anino lamang. Salamat, Elias. Bulong ni Darian. Sapat na para marinig ni Yana. Salamat sa pagmamahal sa kanila noong hindi ko kaya. Ipinapangako ko, itutuloy ko ang nasimulan mo. Hinding-hindi ko sila bibitawan. Doon, sa harap ng himlayan ng lalaking nagbigay ng lahat, nahanap ni Yana ang ganap na kapayapaan. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang sugat, kundi isang bahagi ng kanyang lakas. Naglakad silang pabalik sa dalampasigan habang ang langit ay nagpapalit ng kulay. Mula sa ginto patungo sa malalim na asul at lila. Nakaangkas si Junjun sa mga balikat ni Darian, habang si Rigo at Amihan ay naghahabulan sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa himig ng mga alon. Huminto sina Yana at Darian sa tabi ng isang matandang puno ng niyog. Hinawakan ni Darian ang kamay ni Yana. Ang mga daliri nilang magkahulog paliwanag ay tila mga ugat na bumaon sa lupa. Masaya ka ba, Yana? Tanong ni Darian. Ang haplos ng hangin ay tila isang haplos din sa kanilang mga puso. Higit pa sa sapat, Darian. Sagot ni Yana. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dahil sa wakas, ang tahanan natin ay hindi na lang isang bubong na tulo, kundi isang pusong may kasiguraduhan. Doon nila natutunan ang pinakamahalagang aral ng buhay. Ang pamilya ay hindi na susukat sa taas ng pangalan o sa dami ng kayamanan. Ang tunay na pamilya ay ang taong handang manatili kapag ikaw ay pinakamahina, ang pusong marunong humingi ng tawad, at ang kaluluwang marunong magpatawad. Sa bawat paglubog ng araw, may dalang pangako ng pahinga, at sa bawat pagsikat nito,
may dalang pagkakataon para sa isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang unos. Ang kwento ni Yana at Darian ay hindi natapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang payak na buhay na puno ng katotohanan. Sa ilalim ng mga bituin ng antik, ang kanilang pagmamahalan ay naging isang awit ng paghilom, isang patunay na hanggat may pag-asa at pagmamahal, ang bawat wasak na bahay ay muling maitatayo at ang bawat sugatang puso ay muling makakatagpo ng kanyang pahinga.